Ako yung napapagod sa kanila, bro. Kanina pa sila pa ulit-ulit. Oo nga eh. Ba't ba kasi nila tinuloy eh? Wala na silang oras mag-practice. Nag-request kasi si Hana na ituloy na lang. Kasi may plus points nga daw. Kailangan din niya ng malaking grades para makapasok sa mga scholarships. Kasi yun lang din daw chance niya makapag-college. Sana pala sumali na din ako para may plus points din. Sayang naman. Guys, pili tayo milk tea. Isang classic milk tea po and... Classic din ba sa'yo, Watson? Bale, 2 classic po. Pakihintay na lang yung sa'yo, upo muna ako dun. Sige bro. Bish Bossimo. Isang taro cheesecake milk tea po. Eto na po, ma'am. Thank you po, kuya. Grabe, napagod ako dun ah. Ako nga din eh. Napagod ako kakanood sa inyo. Di ka ba nagdala ng extra shirt? Yung pawis mo. Wow, para ka namang si mama. Wala eh, nakalimutan ko. Di ko naman alam na ganun pala ka-intense yung sayaw. Oy Zoe, magdahan-dahan ka nga. Nabibilaukan ka na. Ano ba yon? Nalunok ko kasi yung pearl. Lika sabay na tayo maglakad pa uwi sa inyo. Kunin ko din yung pinalaundry ni mama. Sige, pakilala din kita sa kapatid ko. Wow, bahay mo? Mas nauuna ka pa sa akin. Hi ma, andito po si Yaki. Good evening po, tita. O Yaki, upo ka. Thank you po. Galing po kasi kami ni Zoe sa court. Kukunin ko po sana yung pinalaundry ni mama, kaya sinabayan ko na lang po si Zoe umuwi. Oo, andun sa shop pero nag-close na kasi ako. Ipapa-open ko na lang kay Zoe mamaya pag uwi mo. Sige po, tita. Hi Kuya Yaki, ako si Baby Kai. Ang cute talaga. Daling ko na to sa amin. Gustong gusto ko na talaga magkaroon ng kapatid. Ay naku, umiiyak. Joke lang yun, Kai. Bye, see you sa Monday. Ay, di ba tayo magkikita bukas? Family day kasi namin bukas. Pupunta kami kina Lola. Ah, okay. Sige, see you sa school. Grabe ang busy ko naman next week. Finalize decorations. Sit-in meeting with principal. Org meeting. Then study group. May nakalimutan pa ba ako? Ay, yung budget para dapat makolekt na sa Monday. Busy mo naman anak? Anong ginagawa mo? I'm just plotting my schedule ma for next week. Huwag masyadong masobrahan anak ha? And you being an SSG president, sure ka ba kaya mo i-balance lahat anak? Kaya naman ma, gusto ko lang na impressive yung record ko to get in my dream veterinary school. Final na ba talaga yan nak? Gusto mo talaga mag-veterinarian? Your dad and I supports you with everything. We just wanted to make sure na yan talaga ang dream mo. Yes ma, I've been really fascinated with everything about animals. If hindi lang po kayo allergic sa other type of animals, nag-alaga na po siguro ako ng marami. Siguro may mini zoo na tayo. Yeah, I remember before, hiningi mo sa birthday mo is a chameleon. That's good anak, you have our support. Hi, ate, kamusta? I miss you po. Hi Jordan, ikaw ha di ka na tumatawag. Miss na kita. Sobrang busy lang po sa school ate, pero may good news po ako. Wow, ano yan? Gagraduate na po ako ate. Talaga ba? Jordan, gagraduate ka na? Yes po ate, mga final clearance na lang po. Pero ate, hindi po ako nasali sa Latin Honors kagaya mo. Sinubukan ko naman po pero hindi ko na talaga nabawi yung bagsak ko sa first sem. Ano ka ba? Proud na proud si ate sa'yo. Naiiyak na nga ako dito eh. Lalo na pag nalaman to ni mama sobrang matutuwa yon. So last tuition na tong ipapadala ko, sabihan mo lang ako sa mga final na gastusin and sa grad fees mo. Susubukan ko magpadala agad. Yun na nga po ate, may mga gastusin pa rin po. Sobrang nahihiya na po ako sa inyo kasi hindi po biro yung mga gastos mo sa akin, lalo na sa tuition, dorm, at allowance ko. Pero ate, last na po to. After nito maghahanap po agad ako ng work para matulungan na kita sa gastos sa pamilya natin. Sobrang thank you ate ha. Kung wala ka, hindi ko alam kung makapag-aral ba ako sa magandang school na to. Sabi ko naman sa inyo eh, ako bahala sa pamilya natin. Pangako ko yan kay Papa eh. Tsaka wag ka mag-alala, kaya ko pa naman.
Sige ha, chat ka lang sa akin. Ingat ka dyan, love na love ka ni ate. Promise ate babawi ako sa'yo. I love you din po. Ingat pa kay hello na lang po ako kay Baby Kai and Zoe. Bye po! Okay, yung pinadala ni Zach ngayon is 128,000 plus my salary 26,500. And yung kita ng laundry shop this month, 18,739. Household expenses, lot payment, 15,000. Groceries, 8,000. Baby expenses, milk. Enfamil A Plus at Similac Advance, 10,000. Diapers, 3,500 pesos. Total baby expenses, 19,000. Utilities, Corriente, 6,450. Tubig, 1,500. Internet, 2,500. Total is 10,450. Kay Zoe naman is tuition, 8,509. Tapos allowance, 1,000. Total is 9,509. Nako, etong kay Jordan, tuition, 40,009. Dorm, 24,000. Allowance, 20,000. Grad fee, 28,500. Total is 112,509. Last naman na to. Mama 10K tapos Caitlin 10K din. Okay, dito na tayo sa laundry shop. Surf detergent, Downy, Zone Rocks, utilities, tapos helper. Total is 12K. Total expenses ngayong buwan is 206,468. Nakukulang. Dati kasi may sobra pa nung nagwo-work pa ako sa UK. Ngayon halos 50K yung kulang. Pero ngayon lang naman to. Patapos naman na si Jordan so malaki na din mababawas sa monthly expenses ko. Ma, buntis ho ako. Ano? Anak naman, hindi ka pwedeng mabuntis ngayon. Bakit naman po? Pag si ate ang saya nyo pero sa amin nagagalit ka. Hindi naman sa ganun, anak. Pero kasi wala tayong paggastos. Wala nga kayong maayos na trabaho eh. Kailangan nyo nang maghanap ng maayos na trabaho. Ano sikat na naman ba ang sasalo sa inyo? Pinatigil mo ako sa trabaho, di ba? Tapos ngayon, paano natin bubuhayin yan? Pupunta muna ako kay ate. Susubukan ko manghiram. Sa ate mo na naman, Ketelin, maawa ka sa kapatid mo. Saan pa ba ako pwedeng humingi ng tulong? Si ate lang naman ang alam kong hindi makakatanggi sa atin. Binigyan ka na niya ng trabaho sa laundry shop. Malaking tulong na yon. Huwag ka namang hingi sa kanya, Kathleen, maawa ka. Eh hindi nga sapat ang kita ko doon. Malas na talaga to. Hindi na ako manghihingi sa kanya. Sa ngayon talagang kakapalan ko na ang mukha ko. Akar kasi, buntis ako. Ano? Buntis ka? Kaya ako nandito kasi manghihiram sana ako ng pera. Kahit advance payment na lang sa sweldo ko sa laundry shop. Naku Kate, nakikita mo ba tong nasa lamesa? Mga bills to lahat. Sorry talaga, alam mo naman na kapag meron akong extra, nagpapahiram talaga ako sa'yo. Yung allowance mo na 10K yon, yung para sa tuition ni Watson at Anna. Yun lang talaga mabibigay ko kasi nasa budget ko na yon. Pero kasi kailangan namin ng pera pang pa-check up. Kasi hindi kami pwede sa public hospital. Alam mo naman ako maselan talaga ako magbuntis. Kat maawa ka, kailangan ko talaga ng pera Wala ngayon. talaga ako ngayon. Sana kasi inisip mo yan bago kayo nagbuntis. Eh sabi ni mama sa akin, hindi mo naman daw iniinom ang pills mo. Di ba Kate, sabi ko sa'yo? Si Watson at Anna na lang ang kaya kong ilagay sa budget ko. Sa totoo lang, hindi ko na din alam kung kaya pa kita at ang asawa mo. Hindi naman ito ang napagkasunduan natin, di ba? Bakit parang ako na ang sumalo sa lahat? Sabi ko lang naman dati, aagapay ako hindi yung parang lahat ng responsibilidad nasa akin na. Sinusumbatan mo ba ako? Sorry ha, kung nabuntis ako ng maaga, kung hindi ako nakatapos ng high school, kung hindi ako nakapag-abroad katulad mo, ang taas na ng tingin mo sa sarili mo kay porket ang dami mo nang nabigay sa amin. Isang beses lang ako humindi. Isang beses lang. Hindi ko naman sinumbat. Sinabi ko lang na wala na talaga. Bakit parang ako pa yung mali? Bakit parang ang bigat bigla nung hindi ko? Pero yung mga tao na ako, hindi na napapansin, parang wala lang lahat ng naitulong ko dati. Parang sa isang hindi ko lang, na wala na lahat ng ginawa ko para sa kanila. Ang sakit pala, no? Kapag ikaw yung laging nagbibigay, tapos isang beses kang huminto, ikaw pa yung masama. Hindi ko naman ginusto mapagod. Hindi ko naman ginusto umabot sa ganito. Pero wala na talaga. Wala na akong mailalabas kahit pilitin ko pa. Pero bakit parang kasalanan ko pa na naubos ako? Hello Kat, napatawag ka? Okay ka lang ba? Hello, Zach. Kasi nag-away kami ni Caitlin. Umiiyak ka ba? Bakit anong nangyari? Okay ka lang ba? Okay lang naman ako. Nagkasagutan lang kami. Buntis kasi siya, Zach. Eh alam mo naman na payo ko sa kanya is wag na muna magbuntis kasi hindi pa nila kaya. Maselan magbuntis si Caitlin eh. Eh wala namang trabaho si Carlo. Humingi ba siya sa'yo
Naiintindihan kita, Kat. Alam kong nabibigatan ka na. Nanghiram siya dito na abutan niya pa akong nag-budget ng bills. Pero yung nga kasi ang problema, Zach. Tumawag si Jordan kanina at gagraduate na siya. Kaya medyo malaki yung ipapadala ko sa kanya kasi yung grad fees niya, kaya nagkulang yung padala mo, pati sweldo ko at yung kita ng laundry. Medyo short ako ng almost 50K. Kaya frustrated din talaga ako kaya nasagot ko siya. Talaga gagraduate na si Jordan. Magandang balita yan, Kat. Buti naman. Tsaka wag ka na mamroblema. Kumuha ka na lang sa emergency savings natin. Total gagraduate na si Jordan, di ba? Tsaka si ate mo alam ko magkakaayos din kayo. Gawan na lang natin ng paraan yan para madagdagan ng konti yung paggastos nila. Sabihin mo, magbibigay ako pero hindi buo. Sila na ang bahala magdagdag. Huwag ka na umiyak. Ayoko nasasaktan ka. Promise ko papalitan ko agad yung makukuha ko sa savings natin. Pero Zach, magbibigay na naman tayo? Isipin mo na lang ang magiging baby nila. Kahit wag mo na isipin si Caitlyn. Nakakaawa din kasi yung bata if ever. Pero kausapin mo sila and you come up with a deal na kailangan makahanap na ng work si Carlo. Basta si Watson at Anna tayo na bahala. Napamahal na din yung mga batang yun sa akin eh. Kaya natin to, Kat. Tayong dalawa pa ba? Pasensya ka na talaga, Zach. Magiging okay din ang lahat. Thank you talaga sa pag-intindi mo sa pamilya ko. Sige na magpahinga ka na. I love you.